Ayun na nga, nag-crave ako sa toko kaya lulutuin ko siya ngayon. Char, nung isang linggo pa kasi yan sa ref kaya naisip ko kailangan ko na siyang lutuin. Kaya naman humanda ka na dahil tsak, magugustuhan mo to. Lalo na ng asawa mo. Oops, wala ka bang jowa? Sorry. Pwede naman sa single to. Kala mo inon ako ng dessert, no? Old school tayo, container ng ice cream lalagyan ng tokwa. At dahil nga mamasama sa itong tokwa dahil merong tubig, kaya naman kailangan natin siyang i-pot dry. Ayan, kaya gagamit ako ng tissue. Piga-pigain, tuyuing mabuti para tsak na kumapit yung mga pampalasa na ilalagay mo at hindi magtalsikan yan mamaya pag prinito mo. Sige ka. Hiniwa ko lang siya ng maliliit or pa cubes na maliliit. Mga 6 na piraso lang yung kinuha ko dahil baka hindi namin maubos pero tamang-tama hanggang hapunan na ito. Ayan, diba? Itaas ang kamay ng mga nagluluto dyan, tanghalian hanggang hapunan na para naman save energy and save your brain cells para hindi kayo iisip na naman kung anong lulutuin nyo, diba? Inilipat ko nga lang sa isang container na may take para mas madali ko siyang ma-shake-shake mamaya pag nilagyan ko siya ng mga pampalasa. Tinimplahan ko lang ng asin at paminta, pwede na yan. Pero kung meron kayo ng mga paborito nyong herbs and spices, pwede nyong gamitin yan. Ako maglalagay lang ako ng onion powder. Naglagay ako ng cornstarch. Kung wala kayong cornstarch, pwedeng potato starch, pwede din namang harina. Pero mas okay kung potato starch or cornstarch para mas ma-achieve nyo yung crispy golden brown. Takpan, alug-alugin at mamaya balikan natin. Maglalagay ako ng red and green bell pepper. Pero kahit alin sa dalawang piliin mo, pwede naman. Pero kung wala kahit alin dyan, sige, pwede na yan. Hiwain ko lang ng maliliit yan, pati yung sibuyas. Para po sa ating mga viewers, kamusta po kayo at anong inyong mga ulam for today at taga saan ka? Comment down below. Nagpainit na nga ako ng mantika, sinigurado kong tama ang kanyang temperature sa pamamagitan ng wooden chopsticks. At dahil nga mabilis nang umaakyat yung mga bula-bula, kaya ayan, pwede na ako magprito. Sinigurado ko lang na hindi sila overcrowded para maluto sila ng maigi. Antayin maluto hanggang sa mag-golden brown at hanguin. Huwag kang mag-alala kung nagdikit-dikit yan. Pwede mo naman silang pag-iwalay-walayin. Siyempre, kapag prito niyan, hindi naman mawawala ang pagtikim. Diba, napakalutong? Siguraduhin lang na wag uubusin. Ito na nga, sa isang malaking bowl, gumawa na ako ng napakasarap na sauce. Pinagsama-sama ko lang yung bell pepper, sibuyas na tinadtad ko kanina, mayonnaise, asin at paminta, konting asukal para mas mabalanse yung lasa. Citrus flavor, pwedeng lemon, calamansi, or kung wala, pwedeng konting suka. At maglalagay din ako ng liquid seasoning. Kung wala kayong liquid seasoning, pwede namang soy sauce. Kung walang soy sauce, pwede namang oyster sauce. O diba, walang soy sauce pero may oyster sauce. Hinalo ko na nga mabuti hanggang sa naramdaman ko na wala na yung gaspang ng asukal. Pagkatapos kinuha ko na yung tokwa, oops, nandyan pa ba? Dito pa. Hinulog ko na nga pagkatapos hinalo ko lang hanggang sa makot maigi yung bawat piraso ng tokwa. At tamang-tama na alala ko meron pala akong cast iron fry pan na Massflex kaya ginamit ko na. Naglagay lang ako ng mga half to 1 tablespoon ng butter, pwede namang gumamit kayo ng margarine. Tinunaw pagkatapos nilagay ko na nga yung tokwa mixture. Hinalo-halo ng bahagya, inayaang mag-sizzle. At inilagay ko na nga yung mga natitira pang sibuyas at bell pepper. Naglagay din pala ako ng leeks or spring onion. Pang-garnish lang naman yan. Kung wala kayo, pwede namang wala niyan, guys. Ito na nga, guys, ang aking tokwa sisig. Yun, natatakam na ako. Kaya naman, in-enjoy ko na nga ang pagkain. I-try nyo na din. And comment down below kumusta ang inyong experience sa ating tofu sisig. At dahil dyan, ako nga pala ang inyong kusinerang ininyera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog.